Ang nakaraan. Dahil hindi magawang matutukan ng ating bida ang pamamahala sa kanyang pangpagandang denab, kinausap niya ang Marquess ng Branford na ang angkan muna nito ang mamahala. At dahil nakita ni Rosalyn ang magandang potential nito para sa kanilang angkan, at makatakas rin sa nakatakdang kasal niya sa lalaking hindi niya gusto, pinayagan ito ng kanyang ama na maging tagapamahala ng produkto ng ating bida sa kabisera. Pagpapatuloy. Ang pag-alis ng ating bida at pagbalik sa nasa sakupan nito. Bagamat ang Marquess of Branford ang namuno sa paghahanda, kalahati ng kayamanan ay nagmula sa pamilya ng hari. Ang natitirang kalahati naman ay nagmula sa mga dugong bughaw na kaalyado ng kaharian. Kaya naman, kasabay ng watawat ng hari, iwinawagayway din sa lahat ng dako ang mga bandila na kumakatawan sa bawat pamilya ng mga dugong bughaw. Sa napakagarang tanawing ito, lahat ng naruroon ay nakadama ng matinding pagmamalaki sa kanilang dibdib. Ang bawat puso ay tumitibok ng may pag-asa, na naku, talaga bang ibibigay nila sa atin ang lahat ng ito? Masaya si Belinda, ngunit may bahid din ng lungkot. Naalala niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng pamilya Ferdiem. Napaisip siya, kung natanggap lang nila ang ganitong tulong noon pa, gaano kaya kaganda ang naging buhay nila. Hindi man niya lubos na naiintindihan ang masalimuot na politika, naiintindihan niya na ngayon, ang pamilya Ferdiem ay higit na mataas ang posisyon kumpara sa nakaraan. At lahat ng iyon ay dahil kay Ghislaine. Dahil dito, napuno ang kanyang puso ng pagmamalaki bilang taong nagturo sa kanya. Naku, ang aming batang kamahalan ay talagang lumaki ng maayos. Maging si Rosalyn, na nananatili sa Crow Mansion, ay lumabas pa sa labas ng pader ng kastilyo upang ihatid si Ghislaine. May bahid ng kalungkutan sa kanyang mukha. Mag-ingat ka, Baron. Tiyakin mong manatiling malusog. Opo, kayo rin po, aking binibini. At magpatuloy po kayo sa pagbebenta ng mga pampaganda. Sige, kailan ka babalik sa kabisera? Tanong nito sa ating bida. May darating po upang mangolekta ng bayad, ngunit hindi ko po alam kung kailan ako mismo ang babalik. Siya, aalis na po ako. Pakitiyak po na naayos ng maayos ang mga papeles. Wala ka bang ibang pwedeng pag-usapan sa akin maliban sa pera? Sabi ng ating bida, na puro pera na lang ang usapan. Ngumuso si Rosalyn, at ang kanyang mukha ay nabalutan ng pagkadismaya. Ngunit si Ghislaine ay walang pakialam sa reaksyon nito. Ang nasa isip niya lang ay ang makabalik sa lalong madaling panahon. Tumingin siya sa mga tao sa paligid at sumigaw ng malakas. Lahat ay may mga dala na, tama ba? Marami tayong kargamento ngayon, kaya siguraduhin ninyong bantayan ito ng maigi. Opo, handa na ang lahat, sagot ng mga tauhan nito. Sige, kung gayon, umalis na tayo. Sa hudyat ni Ghislaine, nagsimulang umusad ang mga karwahe, isa-isa, ng dahan-dahan. Umikot ang mga uwak sa kalangitan, na tila nagpapalim ng may pag-aatubili. Gayunpaman, wala sa kanila ang sumunod sa mga karwahe, na parabang ayaw nilang iwanan ang kanilang tahanan. Nakailang minuto si Rosalyn na nakatayo, nakatitig sa umaalis na figure ni Ghislaine. Talaga bang napakaganda ng Fenris Estate? Anong uri kaya ng lugar iyon? Tanong nito sa sarili. Sa loob-loob niya, may kirot siyang naramdaman, isang kakaibang pangungulila. Nandoon siya, nakatayo pa rin, at hindi umalis hanggat nakikita niya si Ghislaine sa kapatagan. Na parabang kahit kaaalis pa lang ng ating bida ay parang may kung anong bagay ang nawala sa kanyang pagkatao. Sa sandaling ilinaw na ang panahon, naghanda na para sa isang ekspedisyon sa Hilagang Kuta. Sa pagkakataong ito, si Swalter, ang punong konsehal, ay nag-aayos na rin ng mga plano sa mga militar. Ngayong gumaganda na ang panahon, oras na para maghanda sa ekspedisyon patungong Hilagang Kuta. Sa sinabing ito ni Swalter, tumanggaw naman si Home-Earn, ang punong tagapamahala. Tama po kayo, mukhang oras na rin para gumalaw ang mga barbaro. Ang dalawa ay nag-uusap habang umiinom ng tsaa, pinag-uusapan ang kinabukasan ng politika. Ang kanilang mga mukha ay mas relaxed kaysa sa dati. Biglang, ngumiti si Swalter na may bahid ng kalungkutan, na parabang naisip ang kanyang anak. Sabi niya ay magbebenta siya ng mga pampaganda, pero medyo matagal na rin siya sa kabisera. Sana naman ay nakakagawa siya ng maraming koneksyon habang nandoon siya. Ang batang iyon ay walang gaanong kaibigan noong bata pa, pag-aalala ni Swalter sa kanyang anak na pasaway.
Iyon ay dahil sa kanyang ugali, ngunit malaki na rin po ang pinagbago ng batang kamahalan, hindi po ba? Kahit na mahirap makilala ang mga matataas na dugong bughaw, sigurado akong nakakagawa na siya ng ilang kaibigan sa kanyang mga kasama, sagot naman ng kausap ng ama ng ating bida. Tama ba? Kahit na mahirap ang aming estado, naging isang kamahalan siya sa ganoong edad, kaya dapat ay nakakagawa na siya ng ilang kaibigan. Kumunat ang noo ni Homer at umiling. Ang problema ay nagpunta siya doon na nagbebenta ng mga gamit tulad ng isang mangangalakal. Ang mga kabataang dugong bughaw sa kabisera ay may malakas na pagmamalaki, kaya baka ang mga naging kaibigan niya ay hindi maganda ang ugali. Pag-aalala naman ni Homer, na baka mga bastos na mangangalakal rin ang naging kaibigan ni Ghislaine. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang pumunta, pero nagpumilit siya. Kapag narinig ninyo kung anong uri ng mga kaibigan ang nagawa niya, kung mukhang hindi maganda, dapat ay sermonan ninyo siya ng maigi. Pagkatapos ng lahat, mahalaga kung sino ang kasama ng isang dugong bughaw, payo ni Homer sa ama ng ating bida. Tumango si Walter na may matigas na ekspresyon. Huwag kang mag-alala, kahit na nakakagawa siya ng pera at medyo nagiging mayabang, kulang pa rin siya sa karanasan, hindi ba? Kung nakakagawa siya ng masasamang kaibigan, sisiguraduhin kong bibigyan ko siya ng tamang sermon. Hahaha, syempre, simula noong digmaan, hindi na pinansin ang ugali ng batang kamahalan, ngunit ito na ang tamang pagkakataon para bigyan siya ng matinding disiplina. Ang dalawa ay nagpalitan ng ngiti. Sa maayos na pagpapatakbo ng estado, ang kanilang mga isipan ay nagiging komportable. Kahit na mahirap pa rin, mas maayos na ang mga bagay kumpara noong hindi pa sila nakakatanggap ng tulong mula sa Runestone. At dahil sila rin ay nakatakdang makatanggap ng mga supply ng pagkain mula kay Ghislaine, ang mga taong namuhay ng mahirap ay nagpapasalamat sa ganitong tulong. Pero hindi siya gumawa ng gulo sa kabisera, tama ba? Hindi ko maalis ang hindi magandang pakiramdam na ito, sabi ng mga ito na may halong kaba sa kanilang puso sa maaaring nagawa ng ating bida. Nako, alam mo naman ang kapangyarihan at impluwensya ng mga dugong bughaw sa kabisera. Gaano man hindi kaingat ang batang kamahalan, hindi siya gagawa ng gulo doon. Pero, hindi mo talaga masasabi ang ugali niya, kilala mo iyon, kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ng batang iyon, sabi ng ama ng ating bida. Huwag kang mag-alala. Unang beses niya sa kabisera, kaya sigurado akong natakot siya para gumawa ng anumang bagay. Sa tingin mo, sige, sa tingin ko may sarili siyang mga iniisip, kaya dapat ay nag-iingat siya. Ang Cardenia ay isang lugar na nakakaagaw ng hininga dahil sa ganda nito. Maging si Walter, noong unang bumisita sa kabisera, ay hindi maisara ang bibig sa pagkamangha. Kahit na gaano kamatigas ang ugali ni Ghislaine, naisip ni Walter na hindi niya magagawang gumawa ng gulo sa kanyang unang pagbisita sa ganoong karangyang lugar. Sige, kung gayon, ihahanda namin ang mga puwersa kapag bumalik si Randolph. Naiintindihan, masarap at tahimik ang buhay nang wala ang maingay na taong iyon, ngunit sa tingin ko ay babalik na siya sa lalong madaling panahon. Si Randolph, na pumunta upang sanayin ang mga mersenaryo, ay hindi makabalik dahil hindi pa bumabalik si Ghislaine. Dahil sa maayos at tahimik na mga tao na nananatili sa Fairdiam, natural na naging mapayapa at kalmado ang mga bagay. Ang dalawa ay humigop ng tiyan ng may ngiti. Nais nilang tumagal ang kapayapaan na ito. Sa ganoong sandali, isang tunog ng mabilis na mga yapak ang lumapit at naging malakas. Bang! Kamahalan ko, mayroon tayong malaking problema. Ang taong bumukas sa pinto ay si Albert, ang taga-ingat yaman ng estado. Para sa isang taong laging kalmado at composado, ang pagiging ganito niya ay nangangahulugan na may seryosong nangyari. Tumayo si Walter mula sa kanyang upuan, hinawakan ang espada na nasa tabi niya. Nagsimula na bang gumalaw ang mga barbaro? Kung gayon, kailangan nating bilisan ang pagtipon ng mga tropa at magpadala ng tulong sa Hilagang Kuta. Hindi po, hindi iyan. Umiling si Albert ng mabilis, pinutol ang kanyang sinasabi. Naguguluhan, muling nagtanong si Walter. Kung gayon, may lumabas bang mga halimaw sa gubat ng mga hayop? Umiling si Albert ng mas mabilis pa. Hindi ba nagdala si Elena ng boyfriend sa bahay? Sana po ganoon lang ang nangyari. Kung gayon, ano ito? Dali, sabihin mo sa akin. Ang batang kamahalan po, si Ghislaine.
Ano ang nangyari kay Ghislaine, hindi ba siya nasa kabisera? Namumutla ang mukha, sumigaw si Albert. Nakipag-away siya sa Marquess of Branford sa kabisera. Pag-uulat nito sa balitang kanyang nasagap sa kabisera. Nag-alinlangan si Swalter sa isang sandali, iniisip na baka mali siya nang narinig, at pagkatapos ay tumawa. Branford, mayroon bang Marquess na ganoon ang pangalan? Mukhang matagal na akong hindi nakakapunta sa kabisera. Hindi po, ang Marquess of Branford. Branford, ang ministro ng bahay ng hari. Tumahimik si Swalter, at pagkatapos ay ngumiti ng awkward. Sinasabi mo, na Marquess ng Branford. Ito ay biro, tama. Kinuyam ni Albert ang kanyang mga labi at umiling muli. Naging parang multo ang mukha ni Swalter habang bumabalik sa kanyang upuan. Sa lugar ng natulala na si Swalter, nagmamadaling nagtanong si Homeurn para sa mga detalye. Ano ang sinasabi mo? Magpaliwanag ka ng maayos. Nakipag-away ang batang kamahalan sa Marquess of Branford at natapos siyang makulong. Hindi ba ang batang kamahalan ay naandoon para magnegosyo? Paano siya napunta sa pakikipag-away sa Marquess of Branford? Hindi siya isang taong basta-basta mo na lang makikilala kung gusto mo. Hindi ko rin po alam iyan. Nahirapan si Swalter na maniwala sa sinasabi ni Albert. Sisigurado ka ba tungkol dito? Hindi ba ito ay isang gawa-gawa lamang? Narinig ko po ito mula sa isang mangangalakal na dumating sa estado. Wala po tayong mga tagapagbalita sa kabisera, hindi po ba? Kaya gawa-gawa lang ito, kung gayon. Ang mga mangangalakal at mga manlalakbay mula sa ibang rehiyon ay nagsabi rin ng parehong bagay. Kahit na ang mga detalye ay pinapalaki, ang katotohanan na may nangyaring away ay mukhang totoo. Nagbuga si Swalter ng malalim na hininga. Alam ang walang ingat na ugali ni Ghislaine, mukhang posible nga. Hay, ang batang iyon talaga, bakit iyon pa ang kinalaban mo? Baka maglaho na ang angkan natin, pag-aalala ni Swalter. Habang patuloy na nagpapalitan ng hininga ang dalawa, nagmamadaling sinabi ni Albert. Kailangan nating maghanap ng solusyon. Sa ganitong sitwasyon, nasa panganib ang ulo ng batang kamahalan. Tumalon si Homeurn mula sa kanyang upuan, sumisigaw sa pagkainis. Isang solusyon. Kung kumalat na ng ganito ang balita, malamang ay huli na ang lahat. Alam ko na mangyayari ito, palagi siyang gumagawa ng kung ano-ano nang walang pag-aalala. Gayunpaman, kung hindi nila balak na tuluyang putulin ang koneksyon sa Northern Margrave, baka iligtas pa rin nila ang buhay ng batang kamahalan, sabi ni Albert. Bumalik sa katinoan si Swalter. Kung totoo iyon, mayroon pa ring pagkakataon. Kahit gaano pa siya kagulo, si Ghislaine ay anak ng kamahalan at tagapagmana ng lugar na ito. Hindi nila siya maaaring hayaan na mamatay na lang. May maselang ekspresyon, nagsalita si Swalter. Una, maghanda tayo ng magandang regalo at magpadala ng isang subo sa kabisera. Wala tayong pagpipilian kundi ang magmakaawa para sa kapatawaran sa kabastusan ng aking anak. Tumango si Homeurn bilang pagsang-ayon. Baka pwede nating hilingin sa kanila na maging maluwag sila sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay medyo bastos, hindi magalang. Maaari nating ipaliwanag na minsan ay mayroon siyang mga ganitong pag-uugali. Hindi ito sinasadya. Oo, kailangan nating gawin iyon. Siya ay aking anak, ngunit sa totoo lang, isa siyang baliw. Sigurado akong mayroon ng mga tsismis sa kabisera tungkol sa kanyang asal, mga kakaibang ugali. Mabilis na kumilos ang tatlo. Tinipon nila ang mga tauhan upang pag-usapan ang mga gagawin, gumawa ng isang sulat ng paghingi ng tawad, at naghanap ng anumang mapagkukunan na kanilang makita. Habang nagtitipon ang mga tauhan sa bulwagan, nagdedebate kung sino ang dapat ipadala bilang sugo, isang sundalo na nagbabantay sa tarangkahan ng kastilyo ang biglang pumasok, sumisigaw ng nagmamadali. Isang hukbo ang papalapit sa kastilyo. Anong hukbo? Bigla-bigla, natulala si Swalter at ang mga tauhan. Walang mensahero mula sa mga checkpoint sa mga hangganan ng estado. Ibig sabihin, ang hukbo ay alinman sa pinabagsak ang mga ito at pumasok, o dumaan sila sa ibang ruta at nilaktawan ang karaniwang mga daanan. Tumalon si Swalter mula sa kanyang upuan at sinigawan ang sundalo. Nakita mo ba ang mga bandila? Kaninong mga puwersa sila? Nanako, napakaraming bandila, pag-uulat nito sa ama ng ating bida. Napakaraming bandila. Sinasabi mo bang ito ay isang hukbo ng koalisyon?
Masyadong maliit ang laki ng hukbo para doon. Si Hong-eun, na nanginginig ang mga kamay, ay nagtanong pa. Kung gayon, anong mga bandila ng dugong bughaw ang nakita mo? Sa harap ay ang watawat ng hari, kasunod ng mga Marquess of Branford, Marquess of Macquarie, Count Norton, Count Aylesbury, Count Boyer, Count Bromson, sunod-sunod na pag-uulat, na halos ang buong hukbo ng kaharian ngayon ay papunta na sa per diem. Ang bawat pangalan na binanggit niya ay kabilang sa mga dugong bughaw na may malaking kapangyarihan sa kaharian. Nanghina ang mga binti ni Walter, at siya ay bumalik sa kanyang upuan. Lahat sila ay mga dugong bughaw mula sa paksayon ng hari. Kung naruroon ang watawat ng hari, ibig sabihin, pinakilos ng Marquess of Branford ang mga tropa. Mukhang talagang gumawa si Ghislaine ng isang malaking gulo, sabi nito sa sarili, na para bang magugunaw na ang mundo nito. Ano ang gagawin natin? Si Hong-eun, na naglalakad ng balisa, ay nagtanong, ngunit nanatiling tahimik si Walter. Kung narito sila upang magpakita ng lakas, humihingi ng paghingi ng tawad at kompensasyon para sa pinsala sa kanilang karangalan, kung gayon, ang pinakamahusay na gagawin ay ang sumunod. Paano kung balak nilang agawin ang lugar na ito? Naisip pa ng isa sa mga naririto. Mukhang hindi nila gagawin iyon dahil lang sa isang away sa isang gulo na anak, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang pinakamasamang sitwasyon. Hindi karaniwan, ngunit may mga kaso kung saan ang mga tao ay gumagamit ng iba't ibang dahilan upang agawin ang ari-arian ng iba at ibigay ito sa isang dugong bughaw na kanilang sinusuportahan. Ang mangyari ito ng biglaan, ito ay nakakagulo. Ito ay isang panahon kung saan kahit ang paglalagay ng mga tropa sa mga hangganan ng isang estado ay maaaring ituring na dahilan para sa digmaan. At gayunpaman, nang walang anumang karaniwang mga hakbang na iyon, biglang lumitaw ang mga tropa ng hari at mga matataas na dugong bughaw sa labas mismo ng kastilyo. Malayo ito sa karaniwan. Ang pagdinig ng masamang balita na sinundan ng isang sitwasyong tulad nito ay nagdala ng matinding pakiramdam ng pagdududa. Matapos mag-isip sandali, gumawa ng desisyon si Walter at nagsalita sa isang mabigat na tono. Tipunin ang mga sundalo, kamahalan ko, hindi kayo seryoso, hindi ba? Ang tono ni Hong-eun ay puno ng pag-aalala, ngunit kinuyam ni Walter ang kanyang mga ngipin habang hinahawakan niya ang kanyang espada. Tanda na haharapin ni Walter ang hukbo ng kaharian, mailigtas lang niya ang kanyang anak. Maaaring isa tayong mahirap, ngunit mayroon pa rin tayong dignidad. Hindi ba? Wala tayong anupaman sa mga sinabi po ninyo, sagot ni Hong-eun sa kanyang sarili, ibinaba ang kanyang ulo. Kung talagang nahuli ang batang kamahalan, maaaring mapanganib. Gaano man siya kawalang ingat, kailangan nating tiyakin ang kanyang kaligtasan. Siya ang tagapagmana ng pamilya. Pakinggan muna natin kung ano ang sasabihin nila. Kung hawak nila siya bilang hostage at gusto ng paghingi ng tawad, kung gayon, babayaran natin ang kompensasyon. Ngunit kung susubukan nilang gamitin ito bilang dahilan upang ipilit tayo sa pamamagitan ng lakas, lalaban tayo. Naiintindihan po namin, tugon nila sa pinuno ng angkan ng per diem. Ang matigas na tingin sa mga mata ni Walter ay nagpayuko sa lahat ng mga tauhan. Dahil maaaring magsimula kaagad ang negosasyon, sasamahan ako ng mga tauhan mula sa tanggapan ng punong tagapamahala. Nang marinig ito, ang mga mukha ng ilang tauhan ay tumigas. Kung biglang sumiklab ang isang labanan, mahihirapan silang protektahan ang kanilang sarili. Ngunit nang tawagin sila ng kamahalan, ang pagtanggi ay hindi isang opsyon. Sa pag-aatubili, sumunod silang lahat, naglalakad sa likod niya. Ang kampana upang tipunin ang mga sundalo ay tumunog. Ang mga sundalo na naninirahan sa loob ng kastilyo, bagamat nagulat sa biglaang tawag, ay mabilis na naghanda para sa labanan. Boom! Bumukas ang mga tarangkahan ng kastilyo, at si Walter, na ganap ng nakaarmas, ay sumakay sa kanyang kabayo. Sa likod niya, ang mga sundalo ay nagsimulang magmarcha ng dahan-dahan patungo sa mga puwersa na papalapit sa per diem. Walang kaalam-alam si Walter at ng mga basalyo nito na ang hukbo na paparating sa kanila ay hindi wawasak sa kanila, dahil ang mga ito ay ang makapangyarihang puwersa na magiging sandalang tunay ng angkan ng per diem na gawa mismo ng kanyang anak na si Ghislaine. Ano kayang magiging reaksyon ng mga ito sa nagawa ng ating bida? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!